at sa YouTube. Lalo-lalo na po, binabati ko yung aking mga kababayan taga Masbate. Baka mayroong mga nakikinig sa kanila. Maayo po na aga sa iyo na tanan, hindi sa Masbate. Mga kapatid, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa pagkakataong ito na ibinigay po sa atin upang makapagtipon ngayong ika-21 ng Disyembre sa pagdiriwang ng Misa de Gallo. At napakaganda po ng napakaganda ng ating napakinggan mga salita ng Diyos. By the way, ikwento ko po muna yung aking experience sa pagpunta rito. Matagal na po akong iniimbita. Ako po si Father Danny, kasama ni Father Sunny sa parokya. At matagal na po akong iniimbita ni Sister Melly na mag-misa po dito. Pero sabi ko, ang layo po, malayo yung pako. At saka wala po akong sasakyan. Sabi ko, ano ang aking sasakyan papunta rito? Sabi ko, hindi po ako pwede. Pero yung kasama ko po pare, si Father Brian, ay palagi na yata rito nag-misa. At nabalitaan kung meron siyang misa ng Misa de Gallo. Kaya sabi ko kay Father Sunny, bakit si Father Brian lang? Bigyan mo din ako ng Misa de Gallo doon sa El Shaddai. Gusto ko naman mas makasama ang El Shaddai. Pero kagabi po, kahapon, ako po'y nakapag-commit na mag-blessing ng bahay sa Fairview. At ako po'y sinundo ng aking kaibigan ng 4:30. Alam niyo po kung anong oras kami nakarating ng Fairview? Mag-aalas 10 na po ng gabi. Kaya ang tawag ko doon hindi na Fairview, Farview. Farview, kasi ang layo. Just imagine, 4:30, nakarating kami almost 6 hours of travel from Paco going to Farview. So pagdating po namin doon, ako po ay ako ay nag-blessing ng bahay, bilisang blessing, kumain ng mabilisan, nag-book ng Grab, nag-book ng ng Move It, yung angkas na motor, nakarating po ako sa parokya 11:30. So medyo pagod, antok, ini-alarm ko po yung aking cellphone ng 2:45. Alam niyo, hindi po ako nagising ng 2:45. Hindi ako nagising kanina. Pero few days ago, ako po'y nag-contact ng isang kaibigan. Sabi ko sa kanya, sunduin mo ako. Sunduin mo ako. Motor din. Ang motor, sunduin mo ako. Buti na lang kinontak ko siya. Kasi hindi ako nagising sa aking alarm. Nagising ako sa tawag niya. 3:22. Sabi ko sa kanya, habang nakaangkas ako sa kanya, sabi ko, alam mo, makapangyarihan ng Diyos. Makapangyarihan ng Diyos. Sabi ko, sa isip ko lang, siguro grabe talaga yung panalangin ng mga taga-El Shaddai na hindi pahihintulutan ng Diyos na mawalan sila ng isang misa ng Misa de Gallo. Kasi for sure, kung hindi ako nagising, bulabog po kayo lahat dito. Alam saan na si Father Danny. Pero dahil sa tawag ng aking kaibigan, ako'y nagising at labis-labis ang aking pasalamat sa Panginoon. At ako po'y kasama ninyo ngayon. So yun ang aking experience. Yun ang aking experience. Pangalawang experience, nung nakasama kayo, kasi akala ko pagdating dito ay magdidiretso na po tayo sa pagmimisa. Tinanong ko kanina si Sister Melly, anong oras po tayo magmimisa? Kasi akala ko 4:30. Sabi niya 4:45. Sabi ko, 4 kasi akong dumating alas 4. Sabi ko, bakit 4:45? Pagdating ko nagro-rosary. Sabi niya kasi pagkatapos ng rosary, meron pang worship. At kahanga-hanga po kayo mga kapatid, na ang aga-aga, halos tulog pa ang karamihan, kayo po ay nagpupuri na sa Panginoong makapangyarihan. Kayo ay nagpupuri sa ating Panginoong El Shaddai. Pero mas kahanga-hanga ang Panginoon na naglagay ng kabutihang iyan sa puso ng bawat isa sa iyo.
Just imagine, lahat po tayo, siguro ang iba galing pa sa mga malalayong lugar, may taga Caloocan, taga Malabon, taga Nabotas, mas malayo pa sa akin, ako andyan na ako sa Paco. Pero tayo po ay pumunta rito, hindi lang dahil ninais natin, pero nilagay ng Panginoon sa puso natin ang pagnanais na yan at biyayang makasama siya sa Misa de Gallo nito. Yan din po ang mensahe ng ating Ebanghelyo ngayon. Sabi po kanina sa introduction, pag-ibig yung gumagalaw sa mundo. Pag-ibig ang gumalaw kay Maria upang siya'y pumunta agad-agad sa kanyang pinsan na si Elizabeth. Pag-ibig, mga kapatid, at hindi lang pag-ibig, dahil ang pag-ibig ay merong anak. At ano yung anak ng pag-ibig? Labis-labis na kagalakan. Kung hindi po ikaw umiibig, hindi ka po nagagalak. Ang taong palaging nagagalak ay taong palaging umiibig. No? Kaya po mga kapatid, si Maria, dahil siya'y umibig, siya'y napuno ng galak, at ang galak na iyon ang siyang nag-push sa kanya na pumunta sa kanyang pinsan na si Elizabeth. At ang galak na dala-dala niya, ang siya rin naging galak na naging karanasan ng mag-inang Elizabeth at Juan. Kaya nga po si Juan, anong nangyari? Habang nasa sinapupunan siya po ay gumalaw. Nagagalaw ang bata. In fact, in the English translation, ang sabi doon, leap for joy. No? Leap for joy. Parang tumalon sa sinapupunan. Paano ba yun? Tumalon sa sinapupunan. Hindi yata po. Tumalon sa anong tawag pa? Parang gumalaw lang, parang sumipa sa sinapupunan sa labis na galak, mga kapatid. Ano po ang pinakamensahe sa atin ng ating mga napakinggan mga pagbasa? Ano yung pinakamensahe sa atin, lalong-lalo na ng ating napakinggang mabuting balita hango sa Ebanghelyo ni San Juan? Number one, we have to open ourselves to the Lord.